Hi, good morning. Ang usapan natin ngayon kaligtasan. But we are using the chronological arrangement of the Bible. Unahin natin yung Old Testament worship. Yung masabi nating Pentateuch o yung Five Books of Moses. Alam natin yung pangako ng Diyos na ililigtas sila. Dalhin sila sa lupang pangako. Although, ang pagkakaiba sa Old Testament worship at saka yung paniniwalaan natin ngayon ay yung Old Testament worship is talking about land. Ang pinag-usapan lang ay lupa. Na sila ay makaapak doon, ay sila ay makarating sa lupang pangako na sagana ng ano? Honey at gatas. Maraming nanay doon, maraming gatas. No? Ang ibig sabihin doon is gatas para sa mga bata at honey para sa mga tatanda. Dahil hindi po maganda yung honey o pulot sa mga bata, lalo na sa 0 to 6 months old. Pwede ikakamatay nila yung honey kasi yung honey kompleto sa vitamins and mineral, pero mayroong chemicals yun na pwedeng ikamatay sa bata. Kaya magsasabi nga ang nurse, kahit nga sa tubig, hindi nila pwedeng painumin. Ngayon, doon, kasi yung pulot para sa mga matatanda at yung gatas para sa bata. Kung titingnan mo naman, iinumin lang nila yung gatas, ay sa gatas ng ina ay nagkakangipin sila, nagkakabuhok at lumalaki kasi full of vitamins and minerals. At ang milk ay full of vitamins and minerals for the adult only. Ngayon, balik tayo. Iniligtas sila ng Diyos pagdating doon. Kasi in Book of Genesis, ano yun? Pre-law pa yun. Pagdating ng batas, in the Deuteronomy, kasi Deuteronomy at Levitico, yung Deuteronomy, yun ang batas, yung Leviticus is the repetition of the law. Now, sila po ay nakarating doon. Okay? Nang sila po ay nakarating doon sa lupang pangako ng Diyos, hindi po basta-basta. Yung kanilang leader na kinikilala na ayon sa Book of Genesis, walang taong kagaya ni Moses na Old Testament worship. Pero si Moses, hindi siya nakapunta ron sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga lipi. Ngunit, hindi siya nakarating. Ngunit, nakita lang niya. Sumilip lang siya. However, the successor, may successor eh. Si Josue, siyang successor. Kasi, siya yung pangalawang sumunod sa kay Moses upang makarating sa lupang pangako. Kasi siya naman talaga yung taktik na naglalakas ng loob na nakita yung mga higante. Kasi yung mga tao nakakita lang ng problema higante, umatas na sa pagsamba sa Panginoon. Dahil natatakot sa mga higante sa buhay. Yung higante ngayon sa buhay, yung mga problemang dumating na hindi mo inaasahan dumating yan higante. Kaya maraming tao umatras sa pagsamba sa Panginoon. Umatras sila sapagkat natatakot sila sa kanilang problema. Balik tayo. Hanggat sa nagkaroon ng Israel ng problema, nagka-diaspora sila. Kasi ang tawag kasi noon is diaspora. From Palestine, the exile to the promised land. Yan ang problema. So hanggat sa kalaunan ay nakarating sila doon. So pagdating nila doon, nakalimutan nila ang Panginoon, kanya-kanyang problemang dumating. Kasi pag nakalimutan ng Panginoon, may problemang dumating. Hindi naman lahat, pero karamihan nagkalimutan sa pamagitan ng pagtalikod sa kautosan at pagtalikod sa pagsambang tama sa Panginoon. Yun nga, hindi pa sila nakarating doon. Nagsamba na sila sa Golden Calf eh. Dahil natatakot lang ang leader na yung mga tao, yun ang sinasamba nila. Nagawa sila ng tinipon nila lahat ng mga ginto at tinawang baka para sambahin. Gintong baka para sinambahin. So, nagagalit ang Diyos. Kaya, yun ang nangyari. So, nagka-diaspora sila. Yun ang unang diaspora po from Palestine. Yung kanilang travel kasi yun, yung kanilang exile. At pangalawa, yung captivity ng Babylon. So, ang problema ng Israel, naligtas sila, nakapunta sila sa Promised Land. Ngayon, mayroon namang problema. Anong problema nila? Yung captivity ng Babylon. Si Nabucodonosor yun. Si Haring Dario, yung nakapaloob doon. So, dahil natatakot ang Haring Dario at Haring Nabucodonosor na gaganti yung mga Israelita. Hindi naman gaganti yung matatanda dahil alam naman natin na kapag matanda, wala nang kapangyarihan, wala nang lakas na loob, wala nang tapang na natitira. At kung mayroon man natitira, wala nang lakas na loob na labanan ang nananakop sa kanila. Kaya sila nagkakahiwa-hiwalay, yung Israelita. Ganun ang ginawa nila. So ang ginawa nila,
So ang ginawa nila, tinawag nila yung mga batang masisig, mga batang pantas sa Israel para gamitin sa palasyo na Nabucodonosor at ni Dario. Ngayon, sino ang mga kilala no sa Old Testament worship na galing sa batikang angkan, galing sa kilalang angkan na galing sa diaspora na nagkakahiwalay, nag-i-exile sa from Egypt to other country, nagkakagulo sila. Anong nangyari? Dahil sa pananakop ni Haring Dario at ng Haring Nabucodonosor ng Babylon. Ngayon, balik tayo sa istorya. Kinuha nila yung matatapang at yung kinikilala doon si Shadrach, Meshach at Abednego na pinakamatalik na kaibigan ni Daniel sa Book of the Prophets. Ngayon, dahil yun na nga nangyari, kasi bago nangyari talaga yon, may kanya-kanyang leader, nagkahiwalay ang Israel dahil nga sa kasalanan. Nagkahiwalay mula sa isang kingdom, United Kingdom, naging dalawa. Mayroong Kingdom of Judah at mayroong Kingdom of Jerusalem o Jude and Israel. So, yung tribo na natira kay Solomon mula sa kanyang kasalanan, kasi nagsimula naman katak-katak dahil sa kasalanan, nagsimula ang gulo. Ang kay Solomon ay ang Huda. At yung sa kabila ay sa isang prophet, Jehisael, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, balik tayo. Dahil doon sa mga bagay na yun, nagkakagulo, natalo sila kasi wala silang unity. Ang lugar na madaling matalo, yung walang unity. Kung hindi ka magkakaroon ng unity, parang denomination. Pag nagkaroon ng mission ng gulo, nagkaroon ng separations dahil walang unity. Isang teaching, magkakaiba yung paniniwala. Magkakaiba yung interpretasyon. Balik tayo. So, yun ang ginawa nila. Ang problema, ginigipit ang mga ito, yung apat na ito. Anong ginigipit sa kanila? Dahil pagsamba lang ng Diyos-Diyosan. Pagsamba lang sa Diyos nila. Gumawa kasi yung batas ng hari na si Nabucodonosor. Kung sinong hindi sasamba, sa revoltong ginawa niya, mayroong parusa. Pero, sa totoo lang, ang mga ito ay napagbintangan, si Daniel, inulog sa kuweba na may leon, sa yungib na may leon. Si Nabucodonosor at si Shadrach, Meshach at Abednego ay hinulog sa hodno. O sa English is furnace. Nakikita ko yung furnace sa Ulan of Qatar na yung tubo ay nilagay sa furnace na naluluto talaga, init na init talaga. Bago siya pina-power wealth holding treatment. Power welding health treatment bago nagkaganon. Nabalik tayo. So pagkatapos nun, exile na sila kahit saan-saan. In the AD, ano bang AD yun? AD 70, may nangyari sa AD 70. The destruction of Roman Empire. Kasi namatay si Kristo in AD 35 to 40. Kasi natisilang siya ayon sa pag-aaral ng scholar na maybe AD 5 to 7. Pag sinasabi natin AD, Anno Domini or Year of Christ. So, yun ang nangyari. Nagkakagulo na naman sila because yung Roma, talaga, nanggugulo. At nananakop. So, nangyayari, bago si Kristo namatay, may ginawa siya. Anong ginawa niya? Iniligtas ang sangkatauhan. Bakit? Sinasabi kasi sa Latin porque Él determina amor Dios al mato al mundo de tierra al aquel todo via vita eterna. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His begotten Son, whoever believe on Him, not perish but have everlasting life. Gihatag si Kristo, grasya. Mayong kagrasya, gihatag. Gihatag si Kristo, aron ang tanan nga motuo, dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Think about that. All, unta. But the other have no response of the calling of God. Wala silang response. Kaya hindi sila nakasali doon sa yung iba sa ginawa ng Diyos dahil wala silang response. Ligtas lahat ng tanaw. Sabi ng nagsabi sa akin, bakit mo nasabi yan, Brad? Na konti lang ang maliligtas. Tingnan mo lang. You see your eyes today. Ang mata mo lang ba gagamitin mo ngayon? Yung simbahan mo sa lugar mo. Simbahan natin sa lugar natin. Napakarami simbahan. Titingnan
Napakaraming simbahan ngayon. Tingnan mo, wala lang 5% na simba. Kasi mas maganda sa tao yung sugal. Mas maganda sa tao yung dito sa mundo. Yung mga picnic sa mundo. Yung maliwanag na yun eh. Ang iba hindi nakaintindi. Dapat ang araw ng pamamahinga, ang araw sa Diyos, ay sa Diyos. Eh hindi naman sila nakakaintindi doon. Kaya mas mabigat sa kanila yung sa labas sila. Mas mabigat sa kanila yung problema nila. Kaya yun ang nangyari. So, papunta tayo. Patuloy tayo. Ngayon, anong nangyari? Namatay si Kristo para sa atin. Yun po ang gospel. Chapter, book of Matthew, book of Mark, book of Luke, and book of John. Bago na tatapos ang gospel, inutos ni Kristo in Matthew chapter 28, verse 18 and 19, na humayaw sila. Gawing alagad ng mga bansa, bautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. So ginagawa nga talaga ng mga apostoles dahil sila naman talaga inutusan. Kaya ang Book of Acts ay tinatawag yung historical book. Kaya tinatawag na historical book and continuation of the gospel kasi nangaral sila ng salita ng Diyos. However, yung ibang mga aklat sa Bible, it is epistle. Epistle of Paul, epistle of James, kasi may mga problema kaya pinadala niya doon ang kaniyang sulat. Kaya yung sulat na yon, unang naka-address sa kanila. Basahin mo yung, kapag sinasabing 1 Corinthians, basahin mo yung introduction doon. Anong problema? Kasi may mga problema. Ang kakaiba lang ng buhay ng mga apostolis, kasi yung buhay nila, yung paghahayo nila, nakasulat sa salita ng Diyos. Yung ating paghahayo ngayon, hindi nakasulat. Naalala ko yung kasama kong Muslim, si Muhammad Safdar, na sabi niya, ang Judaism at Kristyanismo ay ayon sa salitang Quran or sa Arabic is ang mga alul kitab, ang kanang kasulatan. Dahil mayroon tayong kasulatan, ang Judaism or Yahudi in Al-Jalil, silang lahat ay napapaloob sa Book of Musa, El-Jibel El-Los, ang Jabal Al-Mapusa, ang tinatawag na bansang Huda ay nagsamba o Judaismo na relihiyon ay nagsamba at naniwala na maligtas sa pagiging batas. O bakit nagka-problema sila Pablo, yung mga apostolis noon? Bakit nagka-problema? Halo yun eh. Pag dispura galing sa Roman Empire, nagkakagulo ang mga Israelita nakapunta kahit saan. Kaya yung nagtuturo sila, mayroong nagsabi hindi maligtas kung hindi tuli. Ang issue when I was in Qatar, nag-aaral kami nung hindi tuli. Yung mga Indiano pala, hindi namin alam, lahat sila hindi tuli. Kung hindi ako nagkakamali, 3 kami ang naat na nakasama doon. Hindi tuli. Kaya yung isa ay nag-back out kasi hindi naman sila tuli eh. Wala namang kasali sa kaligtasan. Ang Roman kasi noon, yung naluluto sa batas. Gusto pa rin nila na ang nakakaligtas talaga ang pagsunod sa batas. Okay? Pag hindi natin alam to, naguguluhan ka sa Biblia. Huwag kang maguluhan. Tingnan mo yung history bago ka mangaral. Ha? Bago ka mangaral, sabi nga nila, wala nang batas, hindi na kailangan sumunod. Ang batas ng Hudyo o Jewish, hindi naman tayo Hudyo. Okay? Iba yun kaysa batas ng Kristiyano. Ang dami ng batas naman sa gospel na sulat eh. Basta tayo ng basa, hindi natin maintindihan. Bakit? Ay sarili natin, para tayong mga Muslim na pag naigera, wala silang ibang binasa, jihad. Okay? Hindi naman sa lahat, pero yung nangyari sa Syria, yung nangyari sa Turkmenistan, yung nangyari sa ano bang mga bansa yung nagigera dati. Ang sigaw ng kabilang panig, jihad. Ay ang naglalaban naman talaga, dalawang part ng Muslim, ang Shia at Sunni. Yung pinakamalaki ay Shia, Sunni at pangalawa ay Shia. Ganun. May mga Kristiyano na ganun type eh. Isa lang verse ang sinabasa, hindi paatras ng 3 verses, pababa ng pababa, 3 verses. Pag hindi mo nalalaman yung history, I'm told to tell you my friend, pag hindi mo nalalaman ang istorya ng Israel at istorya ng Diaspora, Diaspora means exile, na pangatlong beses nangyari sa Old Testament worship, sa 70 AD, bago nagkaroon ng gera, sa 1948, na pang-apat yon na 1948 sa Israel, yung ginawa ng mga ng mga
Yung ginawa, ika nga ng grupo ni Adolf Hitler. Ang sabi ng mga theologian na si Adolf Hitler is the reincarnation of devil. Kasi gusto niya gipitin ng Israel, patayin sila lahat, kaya sila nagkaroon ng diaspora ng 1948 war in the World War. Bakit? Nagka-watak-watak ang Diyos, kaya ang programa ng Amerika noon, bigyan ng mga eroplano yung Israelita pabalik sa bansa nila, at ngayon hindi na sila nagigipit. Dahil ang kanilang Prime Minister is si Benjamin Netanyahu. At si Benjamin Netanyahu, sabi niya, the Israel only country in Middle East that Jews and Muslim have the right to practice their faith. Okay? Di ba? Malaking istorya ang Israel. Kaya kailangan kuha natin to kung bakit si Pablo nagka-problema at sinasabi niya ng ganito, ng ganyan. Pag sinasabi ni Pablo, bakit? Yung mga nasa Roma, yung mga nasa Corinthian, yung mga nasa Ephesian, marami doong mga Jews galing sa diaspora. At sila ay naniniwala na maliligtas lamang ang tao kung siya tuli kahit hindi tanggapin si Kristo dahil ayon sa batas yun. Naniniwala ang mga Hudyo na maliligtas sila kapag sila ay susunod sa mga batas ni Moses kasi Diyos sila. Pero sinabi ni Pablo na ngayon, pag hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka maliligtas. Kasi tapos na, kasi si Kristo pinadala ng Diyos para iligtas tayo. Kaya walang halaga yung gawa ayon sa pagsunod sa kautusan. Ang mahalaga, tanggapin si Kristo. Sulat niya yun sa kanila. At ang iba nagkagulo ngayon, nag-aaway-away. Mayroong mga teaching na ang gulo naman pakinggan, mayroong mga teaching na focus na sa focus, sa batas sa batas. Pero ako hindi ako nanggugulo. Lalo nga sarili kong movement eh. Alam niyo sarili kong movement, mayroon ako nakakitang mali katiwalian sa movement namin. Pero hindi yun sa dahil sa panunuro. Dahil alam ko, ginagalang ko yung mga pagtuturo dahil doon sa kanila naligtas ako. Isang utang na loob ko yun. At marunong ako tumingin ng utang na loob. Hindi ako lumipat ng grupo kahit naman noon ay naipit ako. Pero marunong akong tumingin ng utang na loob. Okay? Marunong ako tumingin ng utang na loob. Hindi po ako ganung klaseng tao. Ngunit ang hindi ko lang maintindihan yung administration. Yung pagdadala. Pero kahit ganun pa rin, hindi ko sila inaatrasan. Sapagkat alam ko, yung nagdadala tao at hindi yung naliligtas yung klase ng pamumuno. Ang nagliligtas sa atin si Kristo. Kaya kung lilipat tayo ng teaching ng iba, mali yun. Hindi maganda yun. Now, balik tayo. Ang klase ng aral talaga, kung gusto mo talagang matuto sa Diyos, get closer to God, ang napakagandang aral na tanggapin mo ay basahin yung gospel at yung continuation of the gospel, yung gawa ng mga apostoles, yung 5 libro. Lalago ka ng buhay Kristiyano. Maliban sa lalago ka, malalaman mo yung tunay na aral ni Kristo at ng aral ng apostoles. Kasi yung mga sulat, isinulat yun, kaya nga sinasabi ko may mga problema sila. Pero hindi ko ibig sabihin na hindi angkop sa atin. Angkop sa atin. Pero hindi naman tayo angkop o kung batas ang pag-usapan, hindi tayo sunod sa batas. Pero kung titingnan natin sa mundo, yan palagi ang sinabi, we are not saved by law, pero sunod din tayo sa batas. Bakit? Gumawa ka ng pagtitipon, ngayon, o nung lockdown, gumawa ka ng pagtitipon, kulong ka. Katulad ni Pastor Kaslam, na tapang, sabi niya, pinatay daw niya ang demonyo. Di ba? Nasa radio niya yun eh. Nasa radio, maririnig mo yan, mayroon siyang preaching alas 3 o alas 4 ng madaling araw, na pinatay daw niya si Satanas. Dami na daw siyang demonyong pinatay. Pero hindi ko naniniwala. Dahil ang totoo, kahit si Kristo naman, hinayaan siya, pinapaalis lang, cast out. Marami kasi ngayong, mayroon pang natatanggap na sila si Kristo. Ang totoo, si Kristo ay dumating, hindi gagamit ng katawan ng tao. Kasi walang sinabi ng Biblia, reincarnation. Babalik si Kristo, paghatol. At sa mga kanya, ay pagligtas. Yun ang talaga.
Dami-dami na kaya na mga leaders na nagpapanggap na sila si Kristo. Dami-dami na. From ilang century ba yon? 30 na. Bakit? Pag usapan yung tumanggap ng relihiyon, yung history, hindi ko po sabi na pwede mo akong talunin sa mga ganyan. May mga bagay tayong alam doon na nakalagay sa ating isipan. Kaya yung mga bago, may Pilipino nga sa Israel inisnipe niya si Barack Obama. Dahil si Barack Obama daw yung ulo ng 666. Si Barack Obama wala na ngayon. Sino na maging ulo? Kasi marong mga taong ganun. Siya daw si Kristo. Sa growing English in America, si Jose Luis de Jesus de Miranda, sabi niya, kahit patayin ako si Kristo, kahit patayin ako, barilin niya ako, hindi ako makutanaan, hindi ako mamamatay. Pero ano, namatay sakit. Dami ngayon tatanggap. Si Alan G. Miller, o tinatawag na E.G. Miller, pastor ng Jehovah's Witness, umalis, ang ginawa ay nagtayo ng muog, nagtayo ng simbahan, ang pangalan ay public hall. Kasi sa Jehovah's Witnesses, sa kanila, Kingdom Hall. Kaya nang gumawa siya, lumipat siya, ang pangalan ng church niya, nang nagtatag siya ng sarili niya, ang pangalan ng church niya is, anong tawag? Public Hall. At ang teaching niya, siya si Kristo, asawa na si Maria Magdalena. Na kapag ganunin lang niya yung tao, parang naging espiritista siya, he's practicing magic. Pag ginaganon ng tao, nanginginig yun. Ang nagsasalita ng kahit ano-ano. Pinupuntahan ng mga American theologian at pinagtatanong, sablay. Bakit? Marami namang akala nating tama, pero sa Biblia, question mo, sablay. Kaya dapat nating malaman yung history na ngayon. Hindi noon ha? Ngayon at noon. At titingnan mo, kasi ngayon nangyari ngayon, yun yung example. Nangyari ngayon, example. Kasi kadalasan na nagtuturo, para bang, bigyan ko kayo ng clue. Limbawa ng 666. Nagtuturo ng 666, tatakot tayo mga Kristiyano, pabalik na si Kristo, mawa kayo sa akin, turuan niyo kami, tulungan niyo kami, babalik na si Kristo, mamatay na kami sa gutom, mamatay na kami. Daming ganun. Ang tatak sa kamay at sa ulo, sa noo. At nakukuha pa ang 666 ay parang ganon. Parang isang relihiyon. Dati ang mga teaching ng ating mga pastor nakatutok sa isang relihiyon. Pero sa akin ngayon, hindi lang isa, marami. Pag sinasabi ng isang tao na ako si Kristo, maniwala kayo sa akin, nakatatak na sa ulo nila yun. Yung teaching na yun. Pag sinasabi at yung kamay, gawa ng sinasabi ng kanilang pastor, ng kanilang leader, na siya si Kristo. Ibig sabihin doon, yung 666, mayroong tendency talaga na leader ng simbahan, yung teaching na sa ulo. Kasi pag sinasabi mo microchip, hindi alam ng microchip ang laman ng puso mo. Wala din sa Biblia yung microchip. Mayroon ba? Ang sinasabi lang, nakalagay sa ulo. Nakalagay sa kamay, yung 666. Isang numero. Pag sinasabi mong nakalagay doon, kasi marami naman ang nagsabi sila si Kristo ngayon, yung mga leader ng church, antichrist na sila. Bakit? Nandito na sa noon nila yun. Hindi microchip. Kasi pag ipadaan natin yung pagbalik yung 666 ay microchip, kayang kontrolin ng microchip kung saan ka naggaling. Kayang kontrolin ng machine kung saan ka ngayon. Anong ginawa mo. Pero hindi kayang basahin ng microchip yung laman ng puso mo. Kaya kapag dito na kukuha yung puso mo, yung isip mo, nandoon lahat nakakarga kung sino si Kristo, yung leader mo, parang ganun ang nangyari. At yung kamay, yung utos ng leader mo, anong gagawin? Kasi ang Antikristo, yung hindi naniwala ni Kristo, yun ang Antichrist. At hindi gumawa sa kalooban ng Diyos. Ay, kung mayroon ng ibang Kristo sa itinuturo sa simbahan, yun na yun. Yun ang susundin nila yung ibang Kristo, yung pinuno nila. Antichrist na ang tawag doon. Kasi si Kristo, babalik, hindi sa katawan ng ibang tao. Ako pininiwala na kapupulot po tayo sa ating maiksi na paglalahad sa salita ng Diyos at sa nangyari ngayon sa Pilipinas.
Magandang gabi sa lahat. Ngayon po ay Mayo 1 sa buwang 2000 or 2021. Hanggang ngayon, nandito pa rin po tayo sa pandemya. Kaya nga may balak pa ngayon ng ating gobernador na ilagay tayo sa GCQ. Pero hindi hadlang yon sa taong gustong makinig sa salita ng Diyos. Although mayroong mga bagay ngayon na hindi ka na makapagtipon dahil nga bawal, pero marami namang paraan sa taong may gusto makinig sa salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, bago ako magsishare ng salita ng Diyos, gusto ko pong batiin at kumustahin ang ating mga kapatid na sa pananampalatayang Islam na ika nga gusto din nilang makinig ng salita ng Diyos, o tinatawag kasi nila ito na Injil or salita ng ni Jesus. At dito sa Old Testament worship ay tinatawag nila itong Al-Jabur. Tinawag nila itong Book of Mosa ay Book of Moses. Kaya sa lahat po ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kaibigan natin sa India, yung national language na ginagamit nila ay Bihar, Kyahalba, Tikba. At sa ating mga kapatid, mga kakilalang Nepali, Namastibay, Nabastiday. Sa lahat ng mga Kristiyanong kagaya natin ng ating paniniwalang niyayakap, sa Nepali, sa Bangladesh, India at Nepal, GMC. Ngayon, ang ating pag-usapan ay tungkol sa paglitaw ng mga propetang bulaan at ng mga gurong bulaan. At makikita natin sa 2 Pedro 2:1 paakyat. Ang sinabi dito, noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Okay, dito muna tayo. Sinabi ni Jesus, noong una nang siya nangaral, lumitaw sa Israel yung bulaang propeta. Alam natin na yung propeta ay nagpapahayag ng mga prediction, ng mga prophecies. Kaya noong unang panahon, ang hari ay siya yung namuno sa bansa. Ngunit, ang propeta ang konsyensya sa bansa. Kaya nga naman noong unang panahon, kapag hindi sinabi ng hari na puntahan ng Diyos na puntahan mo ang haring ito sa kanyang palasyo, hindi sila pupunta. Alam niyo kung bakit? Dahil ayaw nilang masuhulan sila. Okay? Masuhulan sila ng hari to avoid bribery. Ngayon, lumitaw. Sa panahon ni Propeta Eliseo, alam niyo, mayroong 450 na propeta ni Baal in the Book of Kings. Mayroong 450 na propeta ni Asera. Si Eliseo lang nag-iisa. Pero nang dumating ang panahon na pagkakataon na magharap-harap sila sa pamamagitan ng hamon ni Eliseo, dahil siya naman talaga ay dumating sa punto na prostrated siya dahil nauubos na yung mga kasangga niya, hindi niya namamalayang may isa siyang kasangga, yun ang ating Diyos na kasama niya. Hanggat sa naghamunan sila, ngayon nagsugat-sugat sila sa katawan, sinugatan ng kanilang katawan habang gumawa sila ng ritual para bababa ang kanilang Diyos na sinasamba. Pero alam niyo mga kapatid, wala ni isang anito na bumaba.
Wala ni isang anito ang bumaba. Dahil they are false prophet. Pero nang si Eliseo na, instantly bumaba ang Diyos. May ginawa ang Diyos. Bakit? Walang ibang sisira sa kasinungalingan kundi ang katotohanan. Kaya na nangaral si Kristo, sabi niya, noong unang panahon, lumitaw ang mga bulaang propeta. Balik tayo sa history. History lang tayo dahil alam na maiksi lang ating oras. Balik tayo sa history. Nung nagkaroon ng collaboration, ang dalawang hari, alam naman kasi natin na from the United Kingdom, nagkaroon ng division ang kaharian ng Israel dahil sa katigasan ng ulo. Mula kay Saul, kay David, at kay Solomon. Isa lang ang hari sa Israel, hindi nahati. Pero pagdating ni Roboam, na anak ni Solomon, siya na ang nagdala sa Judah. However, Israel is Jeroboam. Pagdating sa kalaunan ng takbo ng panahon, ang nangyari, sa pagtakbo ng panahon, ang nangyari, nagkaisa ang dalawang hari na si Ahab sa Israel at si Jehoshaphat naman sa Judah. At ang nangyari, may isang propeta nagsabi na salakayin ninyo ang Syria, kung hindi ako nagkamali, because Syria, gusto ng taga-Syria na makikipagdigma sa kanila. Sabi ni Eliseo, ni Ahab, o sige, sumangguni tayo sa mga propeta. Kasi noong unang panahon, hindi ka pwedeng gagawa ng hakbang mo na hindi isasangguni sa mga propeta. Parang ganito ngayon. Ang isang membro ng simbahan, hindi pwedeng gagawa ng hakbang na hindi malalaman ng kanilang ministro, ng kanilang pastor, o ng kanilang pare, sapagkat part po yan ng paggalang ng spiritual leader. Part po ng paggalang ng unang panahon sa spiritual leader. Kaya sumangguni sila. Lahat ng propeta nagsabing magtatagumpay kayo. Dahil ang Diyos ay nasa atin. Naalala ko sinasabi ni Secretary General ng Hezbollah na si Narsala. Sabi niya, naluha-aluha, nanunin siya aluha, nanon sula ante sarati inshallah. Nang ibig sabihin, magtatagumpay sila sapagkat nasa kanila si Allah. Yun po ay speech niya nung pumasok na po ang ISIS sa Lebanon. Pero ngayon, wala na pong ISIS, natatapos na po. Pero dahil naguluhan pa nga sila, pumunta sila sumama sa Maote ang ISIS, kaya patay rin sila. Balik tayo. Nagkasundo sila. Sinabi ni Jehoshaphat na wala na bang ibang propeta dito. Sabi ni Ahab, mayroon pa. Pero walang magandang sinabi tungkol sa akin. So, ibig sabihin, may personal na problema. Ngayon, ang ginawa niya ay hindi na lang siya pinakinggan. Kaya isang araw, habang nakasakay sa kruwahe, nakasuot ng uniforming panghari si Jehoshaphat, at itong si Ahab, nagbalat kayo. Alam niyo bang nagbalat kayo? Bilang isang hari, pinutol niya yon at nagsuot ng hindi kasuotang panghari. So, may lumapit at habang nagsalita si Jehoshaphat, sabi na hindi ito ang hinanap natin kasi nakasuot ng hari eh. So, ibig sabihin, uunahan pala sila ng kalaban. Mayroong isang kawal na pag anon sa kanyang pana, walang direction eh. Tumira lang. Alam nyo, natamaan sino? Si Ahab at namatay. Bakit? Doon siya naniwala sa bulaang propeta. Sa gabing ito,
Sino ang lumitaw ng unang panahon? Ang bulaang propeta. Balik tayo. Noong unang panahon, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Mga propetang peke, mga propetang walang kadala-dala, mga propetang mukhang pera. Sa inyo na may lilitaw na mga bulaang guro sa kapanahonan na pala na ito ang lilitaw bulaang guro. Dito muna tayo sa guro. Alam natin yung guro nagtuturo. Alam natin yung trabaho ng guro ay nagtuturo. Pag nasa akademya ka, nagtuturo ka, guro ka. Pero ang tinausapan nito is spiritual leader, spiritual preacher, guro, nagtuturo, na ang tinuturo ay salita ng Diyos. Pero ang problema, bulaan. Maaring nagsalita sila ng mabuti, nangaral sila ng salita ng Diyos, pero kulang. May mga ganon ngayon, kulang. Magulo nga ngayon kung susundan mo ang panahon ngayon. May nagsasabi na yung ibang sikta ay mayroong binawas sa gospel. May iba naman nagsabi na may dinagdag sa gospel. Sino ang tama? Hindi ako makapagdesisyon, kundi ang desisyon ay nagmula sa atin, nagmula sa salitang ng Diyos. Maraming grupo ngayon nag-aaway at ang kinaguluhan nila yung pagsunod sa kautusan. Sa Israel, may batas na sinusunod. Ang Kristiyano, may batas na sinusunod. Think about that. Pero, ang nakapaggulo lang sa isip nila, dahil dinala nila pati batas ng Israel. Ang batas ng Israel, nangyari iyon nang dumating ang katigasan ng kanilang mga ulo. Matigas naman talaga ang ulo, kailangan may batas para sa matigas ang ulo. Yun ay nangyari. Pero dito, sa sinabi, bulaang guro, gagamitan nila ng kautusuhan ang pagtuturo ng aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil ang Panginoon nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Ito pala ang teknik ng bulaang guro. Gagamitin ang katusuhan sa pagtuturo para masisira. Anong masisira? Ang inyong pananampalataya. Grabe ang turo ng bulaang mga guro. Itakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Anong itatakwil? Ang Diyos na naligtas sa kanila. Para bang 666? Ang dami na kayang mga grupo na iisa lang ang kanilang binigyan ng ano bang tawag doon? Parang nagtumbok sila kung anong grupo itong 666. Anong grupo itong Antichrist? Nagtumbok na sila. Pero alam niyo yung bang i-implant sa noo at sa kamay, ang sabi ng maraming mga ngaral, microchip. Wala namang sinabi ang Biblia na microchip Basta, ang tatak lang ng 666 sa noo at sa kamay. Kung alam niyo yung YouTube, mag-search kayo. Mayroong isang grupo na Growing Grace. Sa Latin, Crescendo in Gracia, na pinamumunuan ni Luis Jesus de Miranda. Growing in Grace.
Growing grace yung movement niya. Anong growing grace? Crescendo in gracia. Na sinabi niya sa kanya mga tagasunod, taga-akay, yung kanyang mga inakay, na yung 666 ay 3 blessing. 3 pagpapala. At yung Antichrist ay pagtingin daw sa Kristong nasa Israel. Kaya dapat daw sa ngayon, titingnan siya sapagkat siya daw si Kristo. Hinamon pa nga niya yung media eh. Na kung babarilin niyo ako nga si Kristo, hindi ako namamatay. Pero alam niyo, namatay siya sa sakit. Think about that. Ang movement, crescendo in gracia. Growing in grace. Kaya nga mali lang, pag sinabi mong doon ka na talaga sa grace, kasi yung grace si Kristo naman yun eh. Isang titulo ni Kristo. Kaya marami nangahamon, kaya tanong ko sino si grace at ano nga ang grace. Para malaman natin. Si dami na magmayabang ngayon. Ang importante, mga kapatid at mga kaibigan ko, ang malaman natin kung anong piki sa hindi piki. Yung piki, walang manipulation. Walang minaiubra. Para bang Muslim ba? Palagi ko natin example to dahil mayroon ako nalalaman kasi. Ang Muslim is talking about finality. Makinig kayo. Finality. Katapusan. Yung Quran sa kanila, yung ganito sa kanila, yung Quran sa kanila is final revelation. Si Muhammad sa kanila is final prophet. In their books, in Book of Quran, sinabi doon, si Kristo ay babalik. Okay? Siya ay babalik. Nang sinabi ng Biblia na siya ay sasakay sa alapaap, ganun din sa Quran. Siya ay sasakay sa alapaap sa kanyang pagbabalik. Ngunit nang siya ay babalik, nang dumating na siya sa mundo, ang gagawin pala na ay humingi ng sorry. Sapagkat ang propeta raw na umamin ng divinity is only Christ. Kaya humingi siya ng tawad, ay hindi pala ako ang dapat niyang sambahin. Si Allah pala. So, ibig sabihin, sa kanila, iba. Okay? Iba sa kanila. Kaya nakita daw ni Muhammad yung pagkakamali. Kaya sa Book of Quran, walang ginagamit dong Ava or Father. Unlike in Gospel, marami si Kristong mga katagang sinasabi, Ava, Father. Kasi Abba kasi ay Aramaic yan or Hebrew means Father. So ngayon, kaya ko sinabi to dahil sa paniniwala nila. Pero dahil tayo Kristiyano, tumayo tayo kung ano man sa tingin nating tama sa salitang ating nabasa. Walang iba. Nababasag sa ating nalalaman kung ito ay ating sasabihin. Anong sinasabi nila? Okay, balik tayo. Biglang darating sa kanila ang kapahamakan sa dos. Gayon may marami ring silang nahikayat na susunod sa kanilang kahalayan. Dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay malapastangan sa kanilang kasakiman. Ito pala mga bulaang propeta, bulaang mangangaral, bulaang guro, sakim. Alam niyo sakim, gusto niya lahat sa kanya. Kaya siya sakim. Pero, sa 5, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala silang iniligtas maliban kay Noah at nangangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Dito ang pagbalik ng Panginoon. Kagaya sa panahon ni Noah. Nang gumawa si Noah ng daong, ang tao nagtatawa na.
Nang gumawa siya ng daong, ang mga tao nagtatawanan sa kanya. Itong si Noah, anong nangyari? Mainit gumawa ng daong. Kasi kung ikaw naman talaga ay Israelita, kasi nagtatrabaho ko sa Middle East eh. When I was in Qatar talaga, sa isang taon, 2 beses lang umulan. Hindi pa ang ulan siguradong malakas. Basta may ulan yan. Pagpalit ng klima, siguradong may ulan. Sa amin, alindahaw yung Trithi. Uulan yan. Kung ikaw nasa Middle East, hindi ka makapaniwalang may flood. Okay? Hindi ka makapaniwalang may flood. In 2013, may nangyaring ganun. At maraming namatay sa Saudi Arabia dahil yung lupa nila tigang. Pagdating ng malakas na ulan, wala naman silang mga drainage na nagsusupply dahil hindi nga nila masyadong pinag-iusapan yan, pinag-isipan yan sapagkat alam nila bibihirang umulan. So pag ulan ang napakalakas, maraming mga Araba ang namatay nang wala sa oras. Bakit? Biglang tumaas ang tubig, namatay. So pagtaas ng tubig, hindi naman sa Middle East na parang nakaganon yung lupa sa atin. Patag talaga yon Middle East. So maraming namatay, mga hayop. Kadalasan nakita ko mga babae na mamatay, ni marunong lumangoy eh. Balik tayo. Sa baba, sa City City, ay, hindi pala. Balik tayo sa kasunod sa ating binasa kanina. Dahil din sa kasalanan, sinumpa at tinupok ng Diyos ang lungsod ng Sodoma at Gomora upang ipakita sa masama ang kanilang kasasapitan. Ang Sodoma at Gomora, kilala, baliwarte ng mga masamang loob, baliwarte ng mga taong walang kinikilala, baliwarte ng mga bakla. Ha? Huwag kayo magalit sa akin, ha? Sa Biblia ating binasa, may mga baliwarte. Tingnan natin. Ngunit iniligtas ng Diyos ang mabuting si Lot sa labis na nababahala sa kahalayang ginawa ng masama. Alam niyo kung bakit ko sinabing baliwarte ng mga bakla. Kasi kung babalikan natin ang story ni Lot sa Book of Genesis, ang nangyari kasi, habang pinuntahan yung lugar na Sodoma at Gomora para palalahanan sila na mayroon silang masamang nagawa at ng mga anghel, so nakita ni Lot yung mga anghel at sinabing tuloy sa bahay niya. Ayaw ng anghel kaya pinilit niya talaga hanggat sa napunta sa bahay niya. Ngayon ang mga tao, matanda at mga bata, yung mga teenager, gusto nilang sisipingan yung anghel. Sinabi ni Lot, wag, aking panauhin yan. Ito na lang mga anak kong dalaga. Sabi niya, wag kang makialam at matanda. Wala, hindi ka namin kailangan. Kailangan namin yung makipagsiping sa mga anghel. In Bisaya, manlulunda. Ganon. Kaya nakapag-desisyon, nakipag-bargain pa naman siya nung una. Si Moses nakipag-bargain pa nung una. Si Abraham nakipag-bargain pa nung una. Pero sa kalaunan, natupok ang Sodoma ng Gomora. Dahil yun ang kasasapitan ng taong masama. Yun ang kasasapitan ng mga taong nagpakamarunong. Bakit ko sinabing nagpakamarunong? Kasi ang bulaang guro nagpakamarunong. Mayroong binali sa katotohanan at ginawa pa rin niyang ang kasinungalingan ay katotohanan. Para nakilala kong isang pastor, marami na siyang kursong natapos. Nag-aral siya ng law, pero naisip niya, bakit kung daw niya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng law? Ngayong, hindi na kailangan. Sabi nga nila, ang pinakasinungaling daw na tao, yung attorney. Dahil pwedeng baliin ang katotohanan at pwedeng gawing katotohanan ng mali. At ang
Okay, balik tayo. Dito, makikita natin yung masabi natin kasasapitan ng taong masama. Kung masama tao, siyempre pangit yung kasasapitan niya. Pero ang taong mabuti, siyempre mabuti yung kasasapitan niya. Kasi ang Diyos, just siya eh. Kung ikaw ay makasalanan, dapat magsisi ka at tanggapin siya. Yun lang ang gawin mo. Yun lang ang gawin natin. Pero kapag ka ikaw ay naging Kristiyano, dapat mo nang totoohin ang lahat. Gawin mo nang totoo ang lahat ng laban na yan. Naalala kong isang pare, kung nagsermon siya sa mga congregation, napakaganda. Kasi sinabi niya ang totoo. Sabi niya, tayong mga Katoliko, hindi natin alam yung Biblia. Kasi pag pinabasa tayo, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Sabi pa niya, tama ba ako? Mali. Sinabi niya, tayong mga Katoliko, talo tayo sa ibang relihiyon, hindi natin alam kung saan makikita sa Biblia ang mga aklat na gusto nila. Tama ako, mali. Kasi tayong Kristiyano talaga, itong Biblia, napakatagal na. Pero ito, kapag i-apply mo sarili mo, epektibo. Effective. Kung ano ibig kong sabihin na sa itong Bible, sulat to para sa atin. Although may kanya-kanya mga ka-address dito, dahil sa bawat libro ng banal na kasulatan, mayroong sulat na inaka-address. Maliban na lang sa gospel, dahil wala talaga naka-address ang gospel. Sa lahat talaga, hindi sinabi na ito ay para sa mga hintil, ito ay para sa mga Hudiyo, kundi ang salita ng Diyos. Kaya ako sinabing nang una kong paglalahad ng katotohanan ng salita ng Diyos na yung Book of Acts ay continuation of the gospel. Kasi pag sinabi ni Kristo sa Mateo 28, 18-19, binahamayo sila, gawing ang lagad lahat ng bansa, lahat ng lahi, bautismuhan, sa ngalan ng Ama, Diyos Espiritu Santo, at ng Anak. So, sa Book of Acts, ginawa nga nila, yun ang continuation of the gospel. Para bang ano ang katotohanan at kakaiba sa katotohanan at realidad? Kung tatanungin kita ngayon, ilan ba ang apostoles? Siyempre, ang nasa isip mo, 12. Di ba? Tinanong din ako noon 12. Kasi nga naman, yung disipulo, naging apostle. At sa gospel, talagang ang namang 12. Yun na sinasabi sa Biblia, yung disciple 12. Pero, ang katotohanan, yung realidad, ang Book of Acts, nalalaman talaga natin 13. Bakit 13? Nang namatay si Judas Iscariote, mayroong ipinalit sa kanila Book of Acts. Pero si Pablo ay naging apostol sa mga hintil. Di, sigurado 13, di ba? Ganun lang yon. Balik tayo. Ang nakakatulad sa mga bulaang guro, ito ay ang batis na natuyo. Mga alapaap na itinaboy ng unos. Alam niyo yung alapaap. Sila'y inilaan ng Diyos sa pusikit na karimlan. Mataas silang mangusap, ngunit wala namang kabuluhan ang sinabi. Yun ang bulaang guro. Mataas silang magsalita. Ako si Kristo. Ako'y marunong sa lahat. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng mga iglesia sa buong mundo ay dadaan sa akin. Marunong silang mangusap. Mataas silang mangusap. At they are claiming divinity. Ngunit wala namang kabuluhan ang mga sinabi. Dahil, al kontra, sa Bisaya pa, sukwahi sa katotohanan. Kaya, nagkaiba yung mga nangyayari. Naalala niyo po ba yung naligaw, si Balaam, sinabi si Kinsi, naligaw sila ng landas.
na anak ni Beor, balik tayo, na anak ni Busur, nakaupo silang paggawa ng kaburulan, kaya't siya'y sinumbatan sa kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Kapag nakakita ka ng nagsasalita na hayop, siyempre nakakatakot, di ba? Lalo na asno. Habang nakasakay si Balaam, propeta Balaam, sa asno niya, hindi naman siya nakinig Kasi siya sakim sa kayamanan. Kaya, anong nangyari? Gumawa ang Diyos ng paraan. Kaya nga, napakagandang pag-usapan natin yung matigas na tao at ang Diyos ang gumawa ng paraan. Si Pablo, kung may mangaral sa kanya, ikukulong niya. Kung hindi naman niya ikukulong, gagawa siya ng paraan para parusahan ito. Pero nang si Pablo ay nabulag, kaya nga napakaganda, pag si Pablo ay nabulag, nakakita siya. Kaya mayroon ting preaching noon, to be blind is to see. Kaya kung saan siya nabulag, saka siya nakakita. Maraming taong nakakita, pero bulag. Pero si Pablo ay nabulag, doon siya nakakita. Na may Diyos, yung kanyang inalupusta, yung kanyang kinaligsa, yun ang tunay na Diyos. Kaya si Balaam, habang naging maano siya sa pera, sugapang sa pera, ang nangyari, nagsalita ang asno laban sa kanya. Para, anong sabi niya? Para sawayin sa kanyang kabaliwan. Kasi ang taong walang iniisip na kagandahan lang sa buhay, yung pala ay nagpapagamit. Parang negosyo lang, gamit ang tao para magkaginansya, makagawa ng mga profit sa buhay. Yung pala yung mga kabaliwan ng mundo. Nagsalita ang asno para sawayin siya. Kung baka magsasalita, posible. Kasi kahit kanino, babae at lalaki, tanungin mong baka, gwapo ba ako at maganda ba ako? Ang sagot ng baka, oo nga. Kasi ang baka, palagi nakauuyan. Walang hindi. Kaya napakahalagang malaman natin ang bulaang propeta at ang bulaang guro. The false teaching, the false prophesies, it came from the false prophet, and the false teaching came from the false teacher. Galing dun. Naalala niyo si Kristo. They are accusing a false accusation. And they are making an evidence na false evidence. Lahat po kasinungalingan. Kaya napakahalaga sa panahong ito, malalaman natin ang kasinungalingan sa katotohanan. At kung paano natin ito malaman, Biblia ang sasagot. Sa anong paraan na Biblia ang sasagot? Ang Biblia, basahin mo, unawain mo, at nang maunawaan mo ito, may maintindihan ka sa salita ng Diyos, maliwanag na po yun. Na yun ang totoo. Kasi, nang binasa ko kasi itong Biblia, doon ako nagbago. Mayroong inadlis ang Diyos sa kanila sa mga katulad nito na mga tao. Mga bulaang propeta at bulaang mga ngaral. Sabi sa 22, kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang, ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na sa isinuka ay ibalik din. So, ganun ang aso. Wala kang aso nakikita na suka nila, ibinabalikan nila. Kasi ganun sila Ang suka nila, kinain nila ulit. Kasi nasayangan sila. Mga taong nagbago na, pero hindi nakatiis sa kanilang laman, binalikan yung dati. Di nakatiis. Naging aso sila. Naging marupok sila. Na isinuka na, kinain pa. Sa baba,
ito namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. Pag-uusapan natin yung baboy. Sa amin, mayroon pang ang brush kasi yung mga puti na baboy, kulay puti. Binabrasan pa yan. Pagkatapos na brush, pinapakain. Nililigo, pinapakain. Pagkatapos, pumunta sa gilid, tumae. Nag-iibak. Pagkatapos, doon din nahiga. Kasi ganun pala ang baboy. Paliguan mo man, babalik sa dating lubluban. Ganun ang baboy. Kaya napakahalaga na malaman natin na itong mga ganitong klaseng tao, kapag nakaiwas ka na, huwag na. Nakaiwas ka na, huwag ka na bumalik. Sa 20, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain, ay tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Kaya marami nagsasabi na kapag ikaw ay naging Kristiyano, ligtas ka na. Maliwanag na sinasabi ni Pablo na likas masama-sama pa sa dati. Sabi ni Pedro, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo ng Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain, ay tuluyang malupig nito, ang pagiging kalagayan nila ay mas masahol pa ng una. Think about that. Kaya nga sinabi ni Kristo sa Mateo 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang wakas, siya ay maligtas. Bakit? May mga taong hindi nakatiis Naging masunurin sa Diyos. Naging ginawa ang kalooban ng Diyos. Pero hindi nakatiis Ang sinasabi dito, pag bumalik, mas masahol pa nung una. Think about that. Mas masahol pa nung una. Nakaiwas sa kasamaan ng daigdig. Ang mga taong kumilala kay Kristo Jesus. Nakaiwas sa kasamaan ng daigdig dahil nga na may kabutihan dumating dahil natanggap si Kristo. At anong nangyari? Na tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain, muli silang maakit, madala sa masamang gawain, ay tuluyang malupig nito at malupig nga sila sa kanilang damdamin, ay pagiging kalagayan nila ay masahol pa noong una. Grabe pa ang epekto noong una. Alam niyo, ako kasi magsalita, diritsahan. When I was in Qatar, tinawag akong pastor. Kahit saan ako, tinawag akong pastor. Bakit? Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Bakit? Kahit wala naman talagang katotohanan na pastor ako. Ang alam ko lang, naging associate pastor ako na matagal na panahon. Although associate naman. Pero hindi host pastor. Pero hindi ako nag-aral ng Bible School. Hindi ako nagpumasok sa seminaryo. Kung bakit ako nalaman ang katotohanan, dahil nagbasa ako ng salita ng Diyos. At sa pagbasa ko ng salita ng Diyos, doon ko natuklasan na dito sa mundo, may Diyos. Na dito sa mundo, ang Diyos ang nagbago ng tao. Handang baguhin ang tao, pero tao talagang nagdesisyong magbago. Kasi makapangyarihan ang Diyos Pwede ka naman niyang magikin para magbago ka. Pwede ka naman niyang magikin. Isang magic, nagbago ka na. Pero hindi ganun ang pakikitungo ng Diyos sa tao. Hinayaan siya. Binigyan ka ng kalayaan. Kung ang kalayaan mo'y magamit sa mabuti, maganda. Pero kung nagamit ang kalayaan mas masama, pangit yun. Tingnan mo. Mga tao, maraming maliligtas, pero hindi ako naniniwala. Bakit? Tingnan mo lang ngayon. Buksan na natin itong mga mata ngayon. Kung nasaan ka ngayon, tingnan mo. Sa araw ng linggo, pinili nating Kristiyanong
Ang linggo, pinili natin mga Kristiyanong araw ng pamamahinga. Okay. Pero kung titingnan mo sa baryo nyo, siguro 1% lang ang nasa simbahan. 20% ang nasa sabungan. 20% ang nasa merkado publiko. Binili ang kanilang pangangailangan. Bakit sabihin mo ngayon na maraming maliligtas? Kalukuhan yan. Bakit ko sinabing kalukuhan? Sapagkat kung anong nasa puso ng tao, yun ang kaniyang ginawa. Yun ang kaniyang gagawin. Kung maalala mo ang mga Sabadista, kaya nga nag-away yung Sabadista at ng mga ibang denomination Nag-away sila ng araw ng pamamahinga na Linggo at Sabado. Narinig sila ng mga Muslim, sabi ng Muslim, aba kapatid, mali kayo. Kasi ang araw ng pamamahinga, Biyernes. Kasi nag-away sila. Balik tayo sa Sabadista. Itong Sabadista, so naghahanda sila Sabado pa lang para sa araw ng Linggo. Biyernes pa lang naghahanda sila para sa araw ng Sabado. Ginawa nilang banal, whole day, ayon sa kautusan ng Old Testament worship. Pero yung iba, hindi. 3 hours lang, 4 hours lang para sa church, hindi pa magawang ibigay sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang creation ay ginawa sa loob ng 6 na araw at 5, 7 ay namahinga siya. Sabi ng Diyos, akin yung isa, yung linggo, o kahit anong araw na pipiliin mo, walang problema yon. Basta, sa isang linggo, may isang araw ka para sa Diyos. Pero tayo kasi tao naging hambog tayo, may pera na tayo, wala din pakialam sa araw ng papahinga. Kasi, naging hambog tayo at sakim. Kasi kung hindi lang tayo naging sakim sa ating mga kagustuhan sa buhay, edi yung araw ng pamahinga, ibibigay natin sa Diyos. Kasi sa Kanya yun Inutang pa natin. Sabi ng isa, inutang ko lang yung para sa Diyos. Pastor, para sa Diyos Pader, inutang ko lang. Alam niyo, kalokohan yan. Hindi mo pwedeng utangan ng Panginoon. Hindi. Kasi kung utang mo yan, pagbayad mo sa sunod na linggo, absent pa lang. Hindi ka rin nakapunta dito sa linggong ito, sa sunod mo bayaran. Naghahabol ka sa panahon. Hindi mo mababayaran. Hindi mo mababayaran. Kaya kapatid, kaibigan, kung nakinig ka man sa akin pag-exhort ng salita ng Diyos, diliwag mong medyo magalit ka, isipin mo lang muna. Timbangin mo kung anong totoo at hindi. Kapag sinabi mo, nagsinungaling itong taong ito, basahin mo. Kung ang Diyos ba hindi nagsabi na bigyan siya ng isang araw. Especially in the Old Testament worship. In the book of Genesis, in the book of Creation, chapter 5 ata, na yung 7 days, yung pang-7 araw, na mahinga siya. Hindi naman siya pwedeng magsamba. Diyos siya Ang tao pwede, pero siya hindi. Diyos siya Kaya, ang maging kahuli-hulihan lang na sasabihin ko, ang salitang nakasulat sa Mateo 24:13. Datapwat ang magtitiis hanggang wakas, siya ay maliligtas. Nung natanggap mo si Kristo, naligtas ka nun, walang tanong yan, walang duda, ligtas ka nun. Pero ang bukas mo nakalaan ngayon. Kung nagpatuloy ka ngayon, biglang dumating ang Panginoon, ligtas ka pagdating ng Panginoon. Pero kapag hihinto ka at naging masahol nung una, binalikan mo yung dati mong pamumuhay, hindi ka na sigurado, kapatid. Ang iba, assured na maligtas. Yun nga pagtitipo natin na ipinagbawal sa atin ng gobyerno, pati nga mga pastor takot. Kasi, sa madaling sabi, sila din mismo ay nakasigurong pati sa COVID-19, kung mayroon man talagang COVID-19, hindi pa rin sila ligtas. However, mayroon na tayong assurance ng kaligtasan na kapag ka namatay tayo,
Maraming tao na gusto kasing makapunta sa langit. Ang ginawa nila, nag-share sila ng kaligtasan, iminumungkahi nila, isinisiwalat nila na kaligtasan para sa lahat. Everlasting life, gift ng Panginoong Hesus. Pero pag-uusapan ng kamatayan, natatakot sila. Bakit? I will tell you this, my friend, frankly speaking, hindi mo makukuha ang buhay na walang hanggan. Hanggat hindi mo at hindi ka mamamatay. Alam niyo kung bakit? Ang buhay na ito nakita niyo, mamamatay kayo. Hindi to makaatin sa buhay na walang hanggan. Kung hindi muna to mamatay. Kuha niyo? Pero tayo, mga alagad ng Diyos, natatakot tayong pumunta sa simbahan. Sa araw ng linggo, lalo na ngayon may COVID-19, lalo na ngayon may abiso ang gobyerno na mayroon na kapag sundin lang yung protocol, pwede ka. Pero pag hindi, kasi marami naman tayo, ang iba, nagrelibo lang sila. Ang 50% morning, and yung last 50% is afternoon. Nasa atin ang choice kung punta tayo sa simbahan. Nasa atin yun. Nasa atin yung choice. Hindi sa ibang tao yung choice. Nasa atin. Tayo ang pipili. Hindi ang ibang tao ang pipili sa gusto nating gawin. Maraming nagsasabi na maganda, pero malayo lang sa ginagawa nila. Magkaiba yun. Katulad na isang preacher nagsasabi, do what I say, but do not do what I do. Isang kadayaan yun. Kaya, sa gabing ito, isa lang masasabi ko. Patuloy tayo. Maraming pastor nga nagsabi, magpatuloy tayo. Gawin ang tama. Mangaral kung kinakailangan. Mag-share sa kapatiran na naman na nahihina sa pananampalataya. Isisiwalat ang kabutihan ng Diyos. Pero pagdating sa COVID-19, yung church nila, wala nang simba. Kaya yung pinakamatapang rin, nasobraan na rin si Pastor Kaslam. Nasobraan siya. Kapatid ang mga diablo, pinatay na niya. Isang sobra-sobrang ginawa. Makikirinig mo yan sa dyaryo ng Bisaya. 3 to 4 a.m. na isang istasyon. Pero ako, sa akin lang kasi hindi ako nambabanat. Sa akin lang, importante, magpatuloy tayo. Ay yung spirit na nasa atin, gamitin natin. Kasi hindi pa huli ang lahat. Kung assure ka na ng kaligtasan mo, mas maiging huwag kang maging hambog at palalo. Mas maiging sundin mo kung anong sinasabi ni Kristo. Anong ibig kong sabihin? Magpatuloy ka. Kasi hindi naman talaga si Kristo mismo nagsalita na yung magpatuloy hanggang wakas, siya ay maliligtas. Siya mismo yun. Sa panahon niya yun. Kasi ikinuwento niya doon yung kahalagahan ng pagpapatuloy at yung kahalagahan ng kaligtasan. Kapatid, kung gusto mo mang maligtas, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa pera mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili sa kabutihang nagawa mo. Pero kayang gawin ni Kristo yan. Kung mabuti kang tao, wala kang naapakan, wala ka ng problema. Ang kulang sa'yo, tanggapin si Kristo. Yun ang message ni Pablo sa mga nasa taga-Asia Minor. Na hindi yun makakaligtas ng kabutihan na gawa mo. Ang kulang na lang sa'yo ay tanggapin si Kristo. Kapatid, ito na ang panahon, tanggapin natin si Kristo. Sa puso natin, sa isipan natin. Dahil mahalaga nga talaga na mayroon tayong pananampalataya kay Kristo, mamuhay tayo ayon sa kalooban ni Kristo. Alam natin hindi tayo Jew. Yung Jew, in the Old Testament worship, mali sila. Naniwala sila na maligtas nila ang sarili na sa paggawa ng mabuti. Pero sa panahon ni Kristo, may kulang. Ang kulang nila, tanggapin si Kristo bilang personal at sariling tagapagligtas. Tayo po tumayo at manalangin. Ama namin dakila, marami pong salamat sa gabing ito. Aniwala po ako, Panginoon, na kahit maiksi lang ito,